Hindi na po tanggap sa atin ngayon yung makalumang estilo na pag dinidisiplina ang mga bata ay kailangan pinapalo. So eto na po yung naging matagal ng epekto kay Anthony. Tapos ganito ngayon, yung anak mo na ang sinasaktan ng nanay mo. Gaano kasama at kasakit ang loob mo sa nanay mo? Sakit yung ma'am kasi ayaw ko yung mangyari sa akin yung nangyari noon. Kaya masakit sa akin yung lalo sa anak ko magkita. Yung bang dahilan, kaya nung pinalayas kayo ni nanay mo, pinili mo na lang talaga na manindigan at umalis? O ma'am. Pinalayas niya kami Pasko pa. Pasko kayo pinalayas? Oo, ating gabi pa. Pinalayas niya kami sa bahay nila. Para Yan pamasko nila. Nay, bakit naman po kailangan yung Kasi paalis? doon nga sa bata nangyari, ma'am. Sa gusto ko siya, kasi pag nakainom siya, gusto ko Pasko makainom. Kaya gusto ko siya na magtayo sa sarili niya mga paa. Mukha pong ang dalangin nating lahat, mga kapatid, ay sa tulong po ng ating trio tagapayo. Sana talaga magbukas po ang puso't isipan ni Aling Teresa nang sa ganun po matuldukan na ang problemang ito. Dahil mahirap naman po na kayo ay tumatanda at tatagal pang ganito kasakit ang pinagdadaanan po ninyo ni Anthony at ni Maribel. At sigurado rin naman po ako na sila din ay gusto na po nila na kayo ay magkaayos. So, sana po makinig kayo sa ating trio tagapayo. Sakit sa loob ko talaga. Tiniis ko na lang. Bakit yung mga anak mo dun sa unang Isa lang ang anak ng panganay ko. Yung isa, nag-asawa lang anak. Tapos yung pangatlo? Yung pangalawa, nawala siya. 14 years old pa lang. Ay, Sa hindi na Davao nakita pa. ko siya nandun? Hindi na hanggang ngayon. Bakit? Yun nga. Kaya si Maribel napamahal na rin sa akin kasi ganyan ang edad na wala. Babae. Babae ganyan. Kay Maribel talaga napamahal na sa akin lang. Dapat siya naging kapalit. Talanggap mo sa dahil kung Tinanggap mo pinakita mo siya maganda, hindi siya kukontra sa'yo. At Sir Ben, kamusta po? Yung po bang ating dalangin na mukhang may magbubukas na pinto ay natupad ho kaya sa pakikipag-usap niyo sa ating mga bisita? Ang sabi ko kay Anthony, kung ano man ang nagawang masamang bagay na naging dahilan upang masaktan ang kalooban mo sa iyong ina at gayon din ng iyong asawa, limutin mo yon. Dapat bilang ikaw ay isang anak, ipakita mo pa rin sa iyong nanay at sa iyong tatay na mabuti kang anak. Sapagkat wala namang magulang na totoong nagnanais na saktan ang kanilang mga anak. Tandaan mo yan. Kaya Aling Teresa, sana naman kung ang nais ng iyong mga anak mong si Anthony at iyong anak na rin na si Maribel, dahil kasal sila ay magkaayos kayo, ay buksan nyo rin po ang inyong puso. Ang pagbabago ay hindi po nangangahulugan na tayo ay lugi, kundi yung pagbabago na tinutungo natin, yung ikabubuti natin, ay talagang yan ay kapayapaan ang magiging, sabi nga, ay resulta sa isang pamilya. So sana po, ang kalagayan nyong ito, ang sigalit na ito, ay matapos na at magkaroon kayo ng mabuting pagsasama sa dako paroon ng inyong buhay. Yun lang. Bibigyan ko po kayo ng ideya kung bakit ganito ang nararanasan ni Aling Teresa. Unang-una, siya po ay naging ina at an early age of 14. So may 3 siyang anak doon. Tapos ngayon, dun sa 3 anak niya, doon, yung isa may apo siya, yung panganay. Yung pangalawa po, na kasing edad na sana ngayon ni Maribel, nung 14 years old, nawawala. Hanggang ngayon, hindi pa niya nakikita. Yung pangatlo naman, byuda na, walang anak. So, parang dito kay Anthony, natutuwa siya dahil kasi meron siyang apo na 4, pero kasi nga hindi niya alam yung tamang parenting tiyang So, doon nagkaroon ng problema. Alam niyo, unang-una, Aling Teresa, kahit na humiwalay ang inyong anak, pamilya yan. Babalik at babalik sa inyo. Kailangan kayo ng anak nyo. Kung may pangangailangan sila, hindi po pangangailangan ang dapat nyong gawin. Kung hindi, tamang gabay. Pwede kayong humihingan kayo ng mga suhestyon, pero wag nyong ipagpipilitan kung ano yung gusto nyo. Madali po, bilang isang magulang ang magpakumbaba. Huwag niyo pong sasabihin na porke kayo ay may edad, kayo ay walang kakayahan na magpakumbaba at magpatawad dahil yun po ang nararapat sa isang ina. Yun lang po.
yung sinasabi po sa kasulatan tungkol sa pag-aasawa na ang lalaki po ay hihiwalay sa kanyang ama at ina at makikipisa at makikisama sa kanyang asawa ay hindi dapat natin unawain sa literal na paraan. Dahil po ang sinasabi pong hihiwalay ang lalaki sa kanyang ama at ina, pwede hindi sa lugar. Pwede sila magkasama sa isang bahay. Ang sinasabi pong hihiwalay ang lalaki sa kanyang ina o kanyang ama, tungkol po yun sa kalayaan. May sariling buhay po ang nag-aasawa. Hindi na pwede manghimasok yung ina o di kaya yung ama sa buhay ng may asawa. At kayo naman, Maribel at Anthony, kahit kayo may sariling buhay na bilang may asawa, babalikan pa rin nyo ang iyong ina. Sana naman maging masaya at isang successful na pamilya kayo. Salamat po. Thank you po sa ating trio tagapayo. Alam po ninyo, Aling Teresa, ang good news dito ay sana nga po nung nakausap kayo ng ating trio tagapayo ay naging bukas po ang inyong puso't isipan na baguhin na po lahat. Ayusin na para din po sa ikagaganda ng samahan ninyo bilang isang pamilya po. Hindi po ba? At ngayon nga po nalaman namin na meron po pala kayong anak na nawala po. Ano po ang pangalan po niya? Christina Christina. Handog. Okay. Kunin po natin ang pagkakataon na ito, Nanay Teresa. Malay po natin, baka nanonood po siya. Pwede po kayong manawagan. Natawagan ko si Christina Handog kung saan man siya ngayon. 14 years old pala siya nawala. Kung saan man siya, kaya nakapunta kami sa Manila dahil sinusundan namin kasi na ano namin doon na mayroong ano no sa amin sa Davao. Mga recruit. Dalaga yun eh. 14 years old hanggang ngayon hindi pa rin pakita sa amin. Kaya kung marinig mo ako, Tina, maawa ka, pumunta ka sa amin, bumalik ka na sa amin kung saan ka man ngayon. Kasi namimiss na rin kita, anak kita eh. At ng mga anak ko, mahal na mahal ko ang mga anak ko. Yatin kung saan ka man ngayon, nanawagan ako kung sino nakarinig, kung sino nakakilala. So kung meron pong nakakilala o nakakaalam kung nasaan po si Christina Handog, meron po kaming inilagay na telephone number ng aming pong opisina. Kayo po ay pwedeng makipag-ugnayan dyan para naman po magawa natin ang paraan at matulungan si Aling Teresa na mahanap po ang kanyang anak. At dito nga po, Nay, sa problema ninyo ni Maribel at ni Anthony, paano na ngayon? Wala naman sa problema sa akin, ma'am. Ano na? Anthony? Ano ko na? Mag-awan ako sa Siguro po, Nay, baka matagal lang pong hindi nakaramdam ng isang mahigpit na yakap si Anthony mula po sa inyo. Kaya po siguro din, laging nagiging mainit ang ulo po ninyo. Hindi ho ibig sabihin na pag malaki na ang anak ninyo, hindi na pwedeng yakapin. Sige po, Nay. Baka po kasi din, naging mainitin ang ulo ni Aling Teresa dahil nga sa kanyang anak na nawala. Maribel, unawain nyo na lang din si Nanay Teresa, Anthony. Unawain nyo na lang din siya. Siya ka na kay ilang... Huwag nang ulitin mag-away-away, ha? Kaya ako na lang. Anthony, may nais ka pa bang sabihin sa iyong nanay? Sana wag mo nang saktan yung mga anak ko, ma. Mahal ko yung mga anak mo, eh. So yun lang po ang pakiusap ni Anthony. Alam po namin, Nay, na masakit po para sa inyo na nawala yung isang anak po ninyo. Pero unfair din naman po para kila Anthony at sa iba pang anak ninyo na maging mainitin po ang ulo ninyo dahil sa isang naging problema na yon na hindi naman po rin nila kasalanan. So, dalangin po natin na sana matapos po na maipalabas ang programang ito ay meron pong maging kaayusan na at mahanap itong si Christina na anak po ninyo. Tapos siya ang paalala kay Anthony at saka kay Maribel. Isa sa malaking concern ng nanay ninyo ay dumadami ang mga bata na Oo. medyo na hindi ninyo nahihirapan. napapaaral at hindi nyo na naaalagaan. May punto rin naman, Anthony, ang nanay mo doon sa sinasabi niyang Maribel, hindi naman din tayo pwedeng mag-anak ng mag-anak na hindi natin kayang alagaan, bigyan ng magandang tirahan, hindi natin kayang pakainin o hindi natin kayang paaralin. Yun ang mga mabibigat na obligasyon ng magulang eh.
So Maribel, yun lang din ang pakiusap. At kung merong hindi alam tungkol sa pagpapasuso sa bata, huwag matakot pumunta sa center. Magtanong, humingi ng tulong, para alam ninyo kung ano yung dapat gawin. Nang sa ganon, maalagaan din yung katawan mo o yung kalusugan mo bilang babae. At siguro din, magiging maayos ang buhay nyo kapag lagi ka rin nakangiti. Huwag ka na rin masyadong sisimangot kasi nakakatanda din yon. O ngumiti ka naman ng konti, Maribel. Ayan. O, diba? Bumabata ka pa at gumaganda ka. So sana nga kahit paano sa pamamagitan ng programang ito, mas naliwanagan po ang bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin. Amina na po tayo mga kapatid, may mahalagang aral na naman po tayong natutunan sa umagang ito. Ang pagpapakasal ng isang anak ay hindi po kawalan ng isang miyembro ng pamilya dahil bubukod na rin po siya at bubuo ng kanyang sariling pamilya. Sa halip, nadaragdagan pa nga po ito ng isang miyembro dahil sa pagdating ng tinatawag nating manugang. Sila po ang pinili ng ating anak na makakasama habang buhay, kaya tanggapin po natin sila ng bukas ang loob at taos sa puso. Sa kabilang banda, tungkulin naman po natin bilang manugang na magbigay galang sa ating pong mga biyenan dahil sila ang magulang ng ating asawa at pangalawang magulang na rin po natin. Sa ganitong paraan na ipapakita nating karapat-dapat tayo sa kanilang anak at sa kanilang pamilya. At maging sa hirap at ginhawa, karamay na rin po natin sila. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang pagbuo ng pamilya ay hindi lamang nangangailangan ng literal na bahay, kundi ng isang tahanang nangingibabaw ay pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid at syempre pa, sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa gwapong-gwapong dance squad. Sa fresh na si B1 at B2. Ang ating pinakamamahal na trio tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera. Higit sa lahat sa mga bisita po nating nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. At para po sa mga nais maging bahagi ng aming programa sa pamamagitan po ng pagiging audience dito sa studio, mag-text o tumawag lamang po kayo sa numerong nakikita nyo sa inyong mga TV screens. Yung mga nagtatanong po sa Facebook at sa Twitter kung paano pwede silang manood dito sa studio, mga balikbayan, ayan na po, nakikita nyo ang numero kung saan kayo pwedeng tumawag. At nais lang po namin magpasalamat muli kay Ka Louie ng Puerto Princesa, Palawan sa napakasarap na dinner na ibinigay niya sa amin. Maraming salamat, Ka Louie. God bless you and your staff even more. Ako po muli ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang Ami, na hindi po magsasawang magpaalala sa inyo na ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Pagtatawag po siya, lagi niya sasabihin na namimiss niya kami. Dahil wala si nanay, anak na babae na pariwara. Diretsahang tanong, nag-uwi ka daw ng lalaki. Meron po. Sino yung lalaking yun? RJ. Ang mga lalaki, ginawa lang libangan. Pang ilang girlfriend mo na si Joyce? Pang 7 din po. Pang 17! Sa edad mong 18! Maliban kay RJ, meron pa. Ay, wait, Joyce, you're looking for trouble. Iha. Ikaw naman, ilan ang nagiging girlfriend mo, Reden? 4. Kasi mga iba dyan, ano lang eh. Trip-trip lang. Maaayos pa ba ng ina ang buhay ng anak niya? Lumalaki na po si Joyce at kailangan po ng gabay ng isang ina. Face to face.